Kadalasan pagka nagigeso itong si Ka Edwil Sabala dyan sa Saganang Mamamayan, meron hong official announcement ang ating mga kapatid na INC. Pagkatapos ho niya, si Senator Rodante Marcoleta naman ho ang ating papasadahan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nadyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo mga kababayan. Good! Po, kapatid na Nelson, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Saganang Mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Opo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Naku po! Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid na Nelson. Salamat po, Ka Edwil Sabala. Una sa lahat, gusto ho nating magpasalamat sa pamunuan ng INC. No? Tayo ay nabuhayan ng loob kasi minsan pakiramdam natin na tayo na lang ho talaga sa social media ang eager o talagang gumugusto na matapos itong kakurakutan na to na nangyayari sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pagka nagkakaroon ho ng mga ganitong klaseng official statement ng mga religious group, nagbabantay sila, nakikiramdam sila, nanunood sila sa mga kaganapan sa ating bansa. Tayo ay nabubuhayan dahil ramdam natin na dito sa laban na to hindi tayo nag-iisa. Marami tayong mga kapanalig, marami tayong kakampi. No, kumbaga ngayong mga panahon na to nagpapalakasan ho tayo dahil ang mismong pamahalaan sila ang nagtatakip, nagpapahirap o nanggigipit
doon sa mga individual na gustong makapag-contribute para malutas itong ika nga hindi na misteryo para sa karamihan pero pinipili itong hinilihis ng pamahalaan para ika nga matuntun natin kung sino yung mga tunay na mastermind. Palakpakan ho natin ang mga kababayan natin ngayon. Maraming salamat ka Edwin Sabala ba? Maraming salamat po sa inyong napakaganda mensahe. Sana makalampag ang mga kinauukulan, mga concerns agency, ika nga, nandiyan ang ombudsman, nandiyan ang NBI, di ba? Kaso ang problema ho natin dito, imbis na imbestigahan nila kung ano yung mga isiniwalat, iniimbestigahan ho yung mga nagsisiwalat. Imbis na imbestigahan nila yung mga nasasangkot na pinapangalanan, iniimbestigahan ho nila yung mga individual na isinusugal ang kanilang kalayaan, kaligtasan, pati ng kanilang mga pamilya para ika nga mapaglingkuran ang ating sambayanan. Mga kababayan, muli maraming salamat sa mga kababayan nating miyembro ng INC at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Napakalaking ika nga moral boost niyan para sa mga vlogger, para sa mga kababayan nating nasa social media. Kung kahit pa paano, di ba, yung pakiramdam na hindi tayo nag-iisa. Merong mga religious group talaga na ngayong mga panahon na to tumatayo. Alam nyo ano hindi ko masikmura dito sa issue na to. Di ba? Noong itong si Congressman Leandro Libiste, lumapit ho siya sa isang obispo. Alam nyo anong ginawa ng obispo? Huwag nyong ilabas yan. Yun ho ang instruction. Mantakin nyo, simbahang katoliko. Kaya kailanman hindi ho tayo magkakarespeto dyan sa mga pari na yan. Hindi naman natin linalahat. Merong matitinong pari. Pero maraming mga siraulo. Maraming siraulo mga pari. Mantakin nyo, manghihingi ng tulong, kumbaga manghihingi ng simpatya sa simbahan, itong batang Libiste, para ika nga magkaroon siya ng lakas na loob para isiwalat ang kanyang nalalaman. Ang sasabihin ng simbahan, huwag mong ilabas yan. Anak ng tokwa, baka yun ang nabigyan ng malita nitong si Martin Romualdez nung nagsisimba siya. Tuloy ho natin mga kababayan. Magbabalik po ang saganang. Rekta na ho pala tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Gang! Balik po tayo sa saganang mamamayan. At gaya ng nabagit namin kanina, kasama po ngayon natin, dahil Friday, si Senador Rodante Marcoleta. Sen, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, Nelson, at sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay kailangan naman maiayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilate ako talaga. So, Mabuti na lang at dumating po ang ka-Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito'y patungkol dun sa matagal na ring panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito. Tsak na tsak. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito eh. Kaya nang binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Mabilisan na tumira yun eh. Mangilan-ngilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay, pati bahay yata tinangay. Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang
paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, akalain mo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh para sa mamamayan. At masakit, pera nila yun eh. Ito pong latest Masakit talaga, masakit. yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga noong si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. O ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Eh kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan ng sinasabi ni Gutesa. Ay kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang inihintay mo? Nagkatugma-tugmaan eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito. Para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh.
Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Kasi naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parang yata kanyang may halong politika. At itinaon, mga ganon. Yung timing. Ako naman ang mag-iisip. Palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang... Ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, pagkatapos sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ang imbestigan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali, kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng, panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private kung
may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Aha. Oh, yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Aha. Dito, kanya, marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Aha. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Aha. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap Wala na tayong pag-uusapan na naman. Tapos na. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Oo. Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, yun. Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen Sabi Yung ko, teka simula, muna. nung lumabas yung mga oo, tama. Yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito? Mga radio, television networks? Oho. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi, 11 yata ito Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Meron lang nagsabi na, Sen, ano masasabi mo kanya doon sa hamon sa iyo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano bang napaka-importante na yun? Yung ba yung pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, kumisan dyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na ito, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po yung pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo Ang unang tinitira nila din yung notaryo Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka po. kung ano na lang pinag-uusapan natin na Ang dami pong nakasubaybay sa atin. para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa talaga nun, ha? Siya ang kauna-unahang nag-connect
nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila eh. Ano? Yun, hindi nila inaakala yun eh. Na darating yung isang taong gano'n. Ako rin naman hindi ko inaakala eh. Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin eh. O din, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, testingin ko siya. Ipanotaryo mo. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya eh. Ano ba ano po ako? Ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito? Yes, sir. O sige. Ano na aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun eh. Tinetesting ko yung tao eh. May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang. Ang daming nagnunotaryo rito. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon para mag-imbento ng yung seal na gano'n? Yung lamang stampad na, di ba, may stampad, pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung tapos i-inventohin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa? Samantalang ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Pagkatapos kumasangkapan sila, kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnonotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Hindi isa, hindi dalawa, maring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang pinirma. Yung available, Ngayon, napuntahan kagad yung, yung nagnotaryo yung babae. Nakaisip kagad na idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun. Hindi ko pirma yan, sabi ng abogada. Hindi nga niya pirma yun. Hindi niya pirma yun. Kasi ganun talaga sila magnotaryo. Sino ngayon ang dinikdik? Si Gutesa. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ganun, okay lang, sabi ko. Paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila, na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Meski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Iba-iba. At hindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? Ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito. Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may pagkakala rin. So ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Magkaalaman na tayo. Ako po hindi ako nananakot eh. Ako mulat-mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver ng milyon-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit, para pawalan ng bisa, sapagkat siya lamang ang tumunton mula kay Saldico,
idinugtong niya Oh, yun kay nga. Martin Romualdez. So, yung- yes, yung nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda, so ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Malayo. Yun yun eh. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sapsap, Oh, sa sapsap. mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. O, ayun, taong bayan. Hindi po. Nakabantay. Naghihintay po kami. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. Eh. At yung Kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Di ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. De kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga. Medyo nawalan ako ng pananagutan sa... ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang At dyan naman ho tayo bumilib kay Senator Rodante Marcoleta. At noong naging chairperson siya ng Blue Ribbon Committee, kung ilan beses man siya nag-hearing, talagang nakita ho natin na ang tinutuntun, yung mga mastermind, hindi yung pinagtatakpan. Diba? Magpipresenta ng kung sino-sinong resource person para masabi na meron tayong bagong pag-uusapan. Kesyo ang pangalan ni Martin Romualdez ay makakalagkad na ito. Yung binabanggit nitong si Ping Lacson na yung dalawang babaeng ipresenta niya na pagka tinanong si Senator Rodante Marcoleta, siya sumasagot, si Ping Lacson sumasagot. Eto, 18 Marines. Di ba? Kung ano sinabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, sinisigundahan itong 18 na to. Sige, ganito na lang. Para magkaalaman, magpatawag ng hearing, 18 naman yan. Kung nagsisinungaling yung mga yun, magkakaalaman naman tayo eh. Di ba? Magkakaalaman at magkakaalaman tayo. Kaya para dito kay Marcos Jr., para matapos na itong usapan na to, magpatawag ka na ng hearing. Tapos ang usapan. Kay Ping Lacson, magpatawag ka na ng hearing. ako 17 congressmen na ina-identify. Nag-uumpisa pa lang ako O siguro sa takot nila, teka mo na, alisin mo na baka kung sino pang isa pa lang na 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Ay paano alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko ganun baka nag-away-away na sila. Di ba? Nag-away-away na. Pwede sa akin naman, di okay. O sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang. Walang problema sa atin yan. O ngayon, patunayan. Gusto ko nga naman Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay Mas lang. mainam. Kasi alam mo kung Correct. sino mananalo rito? Sambayan ng Sambayan Pilipino. Bayan, opo. Okay, bakit ganun na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na sa halip na dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya pabubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman diniscredit mo yung notaryo. Oo. Sumumpa siya sa committee mo Ayun nga. Oo. Pwede mo nang baliwalain yun Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salaysay. Bakit pinipilit mo pa na takutin siya dito sa ganun ito? Wala na to Kung hindi sana siya sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong Sa totoo lang. Kahit nabalikan natin yung yung hearing. Yung hearing. Naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titingnan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. Ang tagal niya ron. Nung siya yung maglagay ng dalawang testigo, nung siyang itong huli. Yung dalawang babae na naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakip ang muka. Aha.
Walang testimony, walang sworn statement. Oo. O balikan natin si Gutesa. Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakip ang muka. Pinagtatanong siya. Oh, yung dalawang babae inano siya. Nakala. Oo. Nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Wala mo naman kung sino sumasagot, tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba eh. Pagkakaiba Okay. yun. Oo. Night and day difference. Yan. Ano ba dahilan? Ba't nilagay mo dyan eh? Kapag tinatanong, ikaw pa rin ang sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? Balikan Napansin ninyo. Opo. Balik, yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi. Ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata ano eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Ano ho yun eh. Kumbaga, ikaw na nakasalang dyan eh. Ngayon, babalikan natin ang kasaysayan. Gusto mo ba pagdating ng panahon, pagka pinag-usapan natin itong issue na to, yan si Ping Lacson. Yan ang nag-dribble dito sa issue ng flood control. Bakit? Dahil yung kanyang amo, yung kanyang kasama sa alyansa, nakaladkad dito sa skandalo na to. Yan ho ang magiging yan ang tatatak sa pangalan nitong si Marcos Jr. ay ditong si Ping Lacson sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang chairperson ng Blue Ribbon Committee na kung saan ang ginawa niya ay dribble ang pag-iimbestiga dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Meron na ini-spoon feed na nga natin tong itong mama na to eh. Chairperson ka, nga ka, ito na yung mga ebidensya, laklakin mo lahat. Di ba? Yung ganun tipo eh, bubuka mo, bunganga mo, susubukan ka namin. Papakainin ka namin sa damukal na ebidensya. Anong ginagawa niya? Tinitakpan niya bibig niya. Ayoko. Si Marcos Jr. madadamay dito. Yun di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang sambayan ng Pilipino nakamasid dito. Kaya nga nung napanood natin ng pagsasalita ng ng tagapagsalita ng mga kapatid nating INC, tayo ho ay natuwa dahil minsan sa social media, ano na ba nangyayari? Nakakalimutan na ba ng sambayan ng Pilipino itong usapin na to? Wala na ba talagang tayo na lang ba sa social media ang kasi pati mga mainstream media wala naman ho tayong maasahan sa kanila, kaya laki ho ng pasalamat natin sa pagsasalita na yan ng tagapagsalita ng INC. Maraming salamat, palakpakan ho natin. Laking tulong. Ika nga, moral booster, di ba? Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue Ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue Ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. Ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng Kumbaga, sinisingil na siya na sambayan ng Pilipino. Si Raho political career nitong si Ping Lacson dito sa ginawa niya na to. Wasak ho ang kanyang political career, sa totoo lang. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tuntunin mo
gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Eh, paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report, tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O walang pumipirma. So baka ang gusto nila wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent, wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Nako. Hindi nga papayag ang mga O kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bago. Itong batch May na bago, ito. oo. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Ako, sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Hindi pupunta dyan yung si Ping Lacson. Ang magpapa-interview yung kay Ed Lingaw, kay Llamas, dyan siya magpapa-interview. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon ng Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman nag-text nga sa ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin. Ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na wag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila eh. September ito eh. September to October 2025, iyon ang pakiusap nila sa akin. Tinanong ko nga yung BIR na nandyan eh. Nandyan yung Lumabig. Lumabig ba yun? Lumagi. Commissioner Lumagi. Yung nauna po yan. Sabi ko, Secretary Bunoan. Secretary Pangandaman. Bigyan niyo ako ng sagot dito. Anong isasagot ko sa mga tawag ito? Walang nakasagot kahit isa. Sabi nung Yusek Cabral, buhay pa. Yusek Cabral, Your Honor, tama po yung kanilang tinetext sa inyo. Hindi naman kita hinihingan ng opinion kung tama sila o hindi. Sabi ko siya, tulungan nyo kung ano yung sasagot ko sa kanila. Wala. Pero ako nang gumawa ng sagot. Sabi ko, ako po ay makikiusap sa inyo. Alam ko po ang damdamin ninyo. Pero kung hindi po kayo magbabayad ng buwis dahil nga po sa nangyari sa atin, lalo pong lulubog ang ating bansa. So makikiusap po ako sa inyo, magpasensya muna tayo habang hinahanapan po natin ang kasagutan, ang problemang kinakaharap natin. Balik tayo rito. Hindi mo ba kailangang harapin ito? Inaako mong responsibilidad dito eh. Mas magaling yan kaysa kay ganun. Okay lang. Ako ba nagdamdam? Hindi. Tapos gusto ko nga kung may mas magaling nga eh. Dahil ang importante, matugunan natin ito, mabigyan natin ng lunas ito, dahil sa bayan. Wag na natin pag-usapan kung sino yung magaling. Ang importante kung sino yung mananalo. Ang taong bayan. So, isa ng tabi ko na yon. Problema lang. Naggagaling-galingan lang pala eh. Sasabihin mo na, may kulay ito eh. Huwag ka nang magkulay. Huwag ka nang gumawa ng napakaraming... Ramdam ko yung ika nga frustration, di ba? Kasi ang di ba? Kumbaga sa makinarya gumagana eh. Ang ganda ng takbo eh. Anak ng toko, bakit yung pinalitan? Yan yung makinarya si Marcoleta. Di ba? Ang ganda na ng takbo.
takbo eh. Ang ganda ng maarangkada. 120 takbo, di ba? Ngayon kukunin mo manobela, naging karag-karag yung yung sasakyan. Ang ganda na eh. Dire-diretso na tayo eh. Pambihira. Anong klaseng kalokohan nung nagsasalita yung mga witness, di ba? Ibinabahagi nila ang kanilang nalalaman. Maya-maya papasok ka sa eksena. Lahat ng trinabaho ni Marcoleta, di ba? Lahat ng accomplishment nung pinalitan mo. Nawala lahat, binura mo lahat. Yung yung tinutuntun niyang daan, ang ginawa mo, bumalik ka ulit. Naglakad ka pabalik. Ngayon, naglakad ka pabalik ulit. Tapos, noong medyo nasiraan ka ng bait, nag-resign ka, bumalik na naman ang usapan. Tapos nung na-realize mo, nagdrama-drama ka, bumalik ka na naman. Pambihirang lakson to. Di ba? Ginawa niya yun. Para mapatagal ang hearing, para masabi na, wala ang chairperson ng Blue Ribbon. Paano tayo mag-hearing? Nag-resign yung chairperson. Maya-maya, nagpaligaw. Siyempre, balik ka na, balik ka na. Itong sinto-sinto, hindi nagdalawang salita yung nag-aaya sa kanya. Bumalik naman. Yung tipong walang delikadesa na, nag-resign na ako eh. Nakakaya naman. Paalis-alis ako tapos babalik-balik naman ako. Ako si Raulo, ayun. Di ba? Bumalik nga. Pambihira. Excuses? Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Senator Rodante Marcoleta. Tayo eh talagang lubos na nalulungkot diyan sa nangyari na yan, na napalitan itong si Sendante, di ba? Mayat maya ang ating palipad hangin dito sa PH Update. Sana maibalik si Senator Rodante Marcoleta as soon as possible. Dahil yaan ang kailangan na sambahin ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Yung leader ng Blue Ribbon Committee na kung saan merong paninindigan. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Pahalin natin ang Pilipinas. Saludo.